buwan naman po ako. Tapos po, nito pong buwan nito, ng August 4, nasa ospital na naman po ako, 2 araw. Tapos po, nang makaraan ng 1 linggo, na ospital na naman po ako. Hanggang po sa halos hindi ako makahinga, siguro po nadadaig na ako ng nervyos at nung sa sarili ko, tumataas po lalo presyon ko. Ngayon, nang makakuha po ako sa ospital, halos nagkakandaihin na ako sa hihigan. Hindi na po ako makatayo. Nang pong makalabas ako, sinabi ko, nag-uusap-usap po yung dumalaw sa akin. Nang pinakikinggan ko lang po yun. Nang sinasabi nila, dito nga po kay Apo Kuncheng. Nang pong gabi, sinabi ko sa sarili ko, nakukuha na po ako sa sarili ko, wala po akong kagalingan na nararamdaman. Nang pong mahahakuan ko, sabi ko, ako magpunta ako kay Apo Kuncheng, sabi ko. Nang po, sa sarili ko po yun, wala po akong madaingan kasi siyempre po ako lang nag-iisa sa amin, may kasama akong apo, saka isang anak na kahiwalay sa bahay. Nakukuha na nga po ako sa sarili ko. Siguro po, itinuro niya sa akin na pumunta ako dito kay Apo Kuncheng. Nang magpunta po ako, 2nd punta ko pala po ito. Pero nung pong kumana ko, sabi ko, nang umuwi akong dito po sayaw, ako ng sayaw. Wala pong taas ang presyon ko, pinresyonan ko ng kumari ko. Hindi po tumaas ang BP ko, 110/80 pa rin po. Hanggang po sa ngayon, ganun pa rin. Eh sabi ko, magsisiyam ako, sabi ko. Sa sarili ko po talaga kinuha ko, magsisiyam ako. Kahit po ano ipainom sa akin, iinumin ko, gumaling lang ako. Nagtitiwala po ako kay Apo Kuncheng. Marami po akong inabot na hirap. Sa katawan ko talaga pong hindi nakuha na po ako sa sarili ko. Nagagalit na ako sa sarili ko talaga. Ito po ang naging kwan sa akin nung gabi. Sabi ko nung anak ko, na isang ka pupunta. Nak, huwag niyo ako pipigilin. Sabi ko, pupunta ako kay Apo Kuncheng. Sabi ko po nung umaga. Harap-harap po kami doon. Na nang magkwan po ako, ginaya ko na po sila. Sabi ko, samahan niyo ako, pupunta ako doon kay Apo Kuncheng. Parang doon ako gagaling. Sabi ko, ayun po, doon ako nakakwan. Ito pong pagpunta ko rito, talaga pong kinukuha ko na kay Apo Kuncheng ang buhay ko, saka sa Ama, ang Ama natin. Napakahirap na po nang inaabot ko. Halos puro doktor, balik-balik. Kanya po dito ako siguro, ikinuha ng Panginoon para magpunta ako dito kay Apo Kuncheng. Siya ang makakagaling sa akin. Marami po salamat. Maraming salamat, kapatid. Tinan nyo nga, nakapagpahayag kayo ng katotohanan at buong katotohanan ng inyong ipinahayag sa araw na ito. Masasabi ko po sa inyo, kapatid, bagamat kayo'y napunta sa lugar na ito, ang kininyo, ang kagalingan ay inyong makakamit. Sapagkat, kagaya din ninyo ako dati, kapatid. Pero eto ako ngayon, nakatayo at malakas. Makita po nyo, kamukha din po ng karamdaman ko, ang karamdaman nyo. Nervyos, hindi ko alam. Kaya magpuri kayo at magpasalamat at gawin nyo ang nararapat sa inyong sarili. Sapagkat ang buhay ay minsan lamang ipinagkakaroob ng Panginoon. At yung gusto niya, ang sundin natin. Yung sumunod tayo sa Kanya, kahit anuman ang ipagkaloob na mga pighati sa buhay. Alam niyo, hindi kayo nag-iisa. Tayong lahat ay kasama. Bawat isa sa atin ay meron tayong pong mga angel na nakasubaybay sa atin. Kaya magpuri kayo at magpasalamat sapagkat kayo ay napunta sa dakong ito. Maraming salamat po, kapatid. Lakas ng loob. Opo. At bagamat nabapatid natin ang ating mga kapatid ay mga bago pa lamang sila dito, subalit mayroon na silang nadadama. Nakakadama na sila ng yung lumbay. Maaalis dito ang lahat ng lumbay. Sapagkat andito ang kalakasan eh. Nasa bahay tayo, ano ang iisipin natin? Puro problema. Opo, hindi po ba? Problema na walang katapusan. Subalit kung kayo'y mananalig,
na ang lahat ng iyan ay magdadaan, mawawala yan. Sapagkat ang problema ay hindi pwedeng pumirmi sa isang tao na habang panahong problema na lamang ang ibibigay. May kalutasan po lahat. Amen po ba, mga kapatid? Buhay ang Diyos sa lugar na ito. Bagamat hindi natin nakikita, buhay na buhay siya na nakagabay sa ating lahat. Maraming salamat po, mga kapatid. Bagamat siguro po medyo wala pa ang mahal na apo, ay pwede pa po tayong tumawag ng ating mga kapatid na magpapahayag. Isa lang pong kapatid ko ang lalapitan ko sapagkat iba na po ang aura ng kanyang mukha eh. Masayang-masaya na po siya eh. Kapatid, pwede po ba magpahayag muli kayo sapagkat batid ko na napakasaya na ng aking kapatid nung una ko pong makita ito parang akala ko pasanan niya ang mundo eh. Subalit, iba na po ang araw ng ating kapatid. Okay, kapatid, pahayag po tayo. Teka lang po. Magandang tanghali po sa ating lahat na nandirito. Hindi ko po inaasahan na matatawag ako. Siguro tinuro ako ng mga nasa likuran ko. Talagang, ngayon po, talagang siguro kung maalala niyo yung huling pagbabahagi ko, siguro may 1 buwan na. Yung huling pagbabahagi ko, wala akong ginawa kundi umiyak ng umiyak. Talagang napakalumbay, napakalungkot ko noong mga panahon na yon sa kadahilan ng yung pangyayari sa kabiyak ng puso ko na hindi namin inaasahan. Subalit sa paglipas ng mga araw, na pinag-isipan ko nga din po, pinagnilayan ko na siguro ninais na rin ng Panginoon na magkahiwalay muna kami. Kasi nung mga panahon na nasa tabi ko siya, talagang lahat ginagawa niya para lumakas ako. Lahat ng pagkain, dinudulog niya sa akin. Sa hating gabi, ginigising niya ako para pakainin. Subalit, ganun pa rin ang pakiramdam ko. Hirap pa rin ako sa pagkain, ayaw pumasok kahit anong pilit ang gawin ko. Ayaw pumasok ng pagkain, napakahirap po talaga. Kaya po yung sinasabi talaga ni Apo na pasalamat kahit puro tapa nakakakain kasi may panlasa. Napakahirap po talaga ang mawala ng panlasa. Ako po naranasan ko buhat nung May, June, July, hanggang nitong Agosto. Ito lang pong halos 1 linggo lang na to, nito pa lang ako nakakakain talaga. Kaya sabi ko nga po nung nakaraang linggo, nagkakandaiyak talaga ako kasi nagpapabili ko ng mga gusto kong pagkain sa anak ko, niluluto nila. Subalit kahit anong pilit ang gawin ko, ayaw talagang pumasok. Sinusundan ko lang po ng tubig para siya pumasok. Kung puro tubig naman, masakit sa sikmura. Halos nakabusa lang dito sa lalamunan ko, ayaw tumuloy. Napakahirap po ng ganong pakiramdam. Nasa loob ng halos 3 buwang mahigit. Halos parang ayaw pumasok ng pagkain, walang sustansyang pumapasok sa katawan ko, kaya bumabagsak ang katawan ko. Nakadagdag pa nga po yung pangyayari sa kabiyak ng puso ko na lalong nagpahirap sa pagkain sa akin. Na talagang hirap na hirap ako lalong kumain, matulog. Na dati hindi na nga ako napagkakatulog, nadagdagan pa ng ganong problema. Subalit sa pagdaan nga po ng mga araw, halos 1 buwan na ang lumipas, alam niyo po bang sobrang napakalaking biyaya ang dumating sa akin? Kasi nitong nakaraang linggo, nagkakandaiyak talaga ako dahil hindi ako makakain. Subalit nung nagdasal talaga na pagkalooban naman niya ako na makakain. Alam niyo po ba, buhat nung 1 linggo, nakakakain na talaga ako. Talagang nalalasahan ko na po. Ang bawat dumadampi sa dila
masigla ko, nalalasahan ko na talaga. Sobrang nagkakandaiyak po ako sa saya kasi napakatagal, ilang buwan kong inasam na magkaroon ako ng panlasa. Napakahirap ang kumakain ka ng hindi mo nalalasahan o nabis kahit gaano kasarap yung kinakain mo. Pati ang pagtulog, kahit po sa kabila ng mga pinagdaraanan ko, talagang nakakatulog po ako ngayon. Bukod nga po doon, masigla katawan ko, malakas ang katawan ko, na parang ipinakita po talaga ng Panginoon na ilalayo ko muna yung kabiyak ng puso mo para ipakita ko sa iyo kung ano ang mas higit na magagawa ko para sa iyo kumpara sa magagawa niya. Kaya sa akin po, talagang okay lang kung ganun man ang nangyari sa akin, isa sa mga pinagdaraanan namin. Subalit, talagang sa nararanasan ko po ngayon, mas di hamak na hindi man natin siya nakikita, subalit napakarami niyang pwedeng gawin sa atin na kababalaghan, na himala, na hindi mo mapapansin, nandiyan na, unti-unti niyang ginagawa sa iyo, sa bawat isa sa atin. Kaya sa akin po talagang inaangkin ko na po ang kagalingan ko sa kabila nung karamdaman ko na cervical cancer. Inaangkin ko po yung kagalingan ko dahil sobrang kumpara po nung unang araw na dumating ako dito, sobrang napakalayo na po ng itsura ko noon at ngayon. Dahil noon po talagang kala mong, sabi nga ni Apo, aabutin pa kaya ako ng kinabukasan. Talaga pong nakalupay-pay ako dito, talagang halos wala talaga akong kalakas-lakas. Kaya sa kabila po ng mga pinagdaraanan ko, masaya po ako dahil pinakikita ng Panginoon sa akin yung mga magagawa niya na hindi kayang gawin ng tao, na hindi kayang gawin ng mga mahal mo sa buhay. Yun po, kaya sa mga pangyayari po sa akin, nagpapasalamat po ako sa Ama. Napakabuti niya kasi lahat ng hinihiling ko, wala man sa tabi ko kabiyak ng puso ko, subalit ang kalakasan, kapanatagan, pinagkakaloob niya po sa akin. Kaya maraming pong salamat. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat, kapatid, sa iyong ipinahayag. Wala pang mahala po, marami pa po tayong, meron pa po tayong mga pagkakataon, marami pa po tayong tatawagin sa araw na ito. Tinatawagan ko po ang ating kapatid na para po mabuksan pa at lumalim pa ang ating kaalaman. Ibibigay ko po sa inyo ang ating mahal na kapatid na si Tita Beth. Amen, Lord, Tita Beth. Sapagkat ito nga po, kinukwento ko nga po sa kanya. Tita Beth, sandali lang po. Kung ilang gabi ko na pong napapaginipan ng ating kapatid na Beth. Sapagkat ako nga po hindi nakakadalo sa lugar na ito. Sabi ko, ang banal na espiritu, dinatawag ako, anak, pumunta ka. Kaya nasabi ko, Tita Beth, pag ninilayan ko po yung napaginipan ko, umiiyak ako sa ating kapatid na Beth. At ang yung luha na yun na ikalungkutan sapagkat sabi ko, kapatid na Beth, hindi po ako nakakapunta sa dambana. Lungkot na lungkot ako sa panaginip ko, umiiyak ako sa kanya. Kaya sabi ko, ang banal na espiritu talagang nagpaparamdam sa bawat isa sa atin. Ika nga po, gumagamit ng tao. Yun nga po, ito ang ating kapatid, bigang papahayag po siya para lalo po nating matutunan pa ang marami pang biyaya at mga kaloob ng Panginoon. Salamat po. Tita Beth, inaanyayahan ko po kayo. Thank you. Salamat pong muli aming Panginoon sa araw na ito na sadyang naramdaman namin na mapapalad kami sapagkat sa kabila ng mga kalamidad, unos na nangyayari sa aming kapaligiran, naririto pa rin kami na ginawan mo ng kaparaanan upang kami makipagtipan sa iyo sa banal na lugar na ito sa araw na ito. Hindi hiling ko po na nawa po
na sadyang ang mga anak na inakay mo ay mahal na mahal mo, kaya sila'y nandirito. Naway huwag silang mabigo sa kanilang mga inaasam sa kanilang buhay, kagalingan ng kanilang mga karamdaman, kapayapaan ng kanilang mga kaisipan, na naway ibigay mo sa kanila sa araw na ito. Amen. Salamat, mahal na kapatid. Salamat sa Ama. Ginamit niya akong anghel na nagpakita sa iyong panaginip. Tama-tama po ang interpretation ninyo sa dream ninyo na namimiss po kayo ni God. kaya po pinadaan sa pamamagitan ng panaginip. At salamat Ama, salamat Divine Mercy. Ako ang katauhan ko ang ginamit mo upang magparamdam sa anak mo na miss mo na. At hindi naman po nabigo. Hiwaga po ng Panginoon Bakit po hindi nga po siya nagpupuntang matagal Hindi niya alam na siya pala yung facilitator. So inidyokan siya ng banal na espiritu, anak, pumunta ka sa araw na iyon sapagkat meron kang gampanin sa dambana na aking pinagkaloob sa inyo. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Ang tanong po niya, ipahayag daw po natin yung mga natamo natin sa Panginoon. Alam niyo po, isa po sa magandang biyaya na tinamo ko sa Panginoon ay yung matuto akong magnilay. Dati po kasi wala akong pagninilay. Ano man ang makita ko sa kapaligiran ko, wala lang. Sa mga taong nakakahalubilo ko, wala lang. Sa mga biyayang tinatanggap ko, wala akong pagninilay. Subalit ngayon, purihin ng Ama, binigyan niya ako ng pagninilay sa lahat ng mga bagay na nagaganap sa akin habang ako ay nabubuhay. At kagabi nga po, nung isang gabi, napagnilayan ko kasi nakikita natin, naririnig natin yung mga sunod-sunod na bagyong dumarating sa bansa natin. So napagnilayan ko po na ang mga unos sa buhay natin na dumaratal, hambing lamang sa tinatawag na weather condition o kalalagayan ng panahon. May mga panahon na ang dating sa atin ay ambon lang, hindi po ba? Hambing sa weather condition, may mga panahon na umaambon lang. Hambing sa mga pagsubok na dumaratal sa buhay natin, may mga pagsubok na ambon lang ang dating sa atin. Anong ibig sabihin nun? Kayang-kaya natin. Na nakangiti pa tayong tinatanggap, yung mga pagsubok na yan, magaan nating dalin, nakakangiti tayo, nakakakain tayo, sapagkat yung mga ambon na yan, na problemang ihahambing, wala lang. Kayang-kaya nating dalin. Naganap po ba ito sa buhay nyo? Na ang datal ng problema, wala lang, kumakain ako, nakikipagkwentuhan ako, kayang-kaya kong dalin. At ang ikalawang uri ng problema na dumaratal sa atin ay inihambing ko na po sa ulan. Iba po yung ambon, iba yung ulan. Ang ulan ay mas malakas kaysa ambon. Amen po ba? Pag ulan na yung problema, kaya pa rin. Kaya pa rin dalin. Pero yung kabigatan, hindi katulad dun sa ambon na kayang-kaya mo. Pagka ulan, medyo nadadama mo na yung bigat ng problema. Amen po ba yon? Nakaranas na po ba kayo ng ulan sa buhay ninyo? Okay. Pero, mas matindi po sa ulan, bagyo. Bagyo na po yung dating ng problema sa atin na para bang hamahapay ka na hindi ka na makakain, hindi ka na makatulog, yung isip mo ay parang hindi mo na kayang dalin. Bagyo na po yung dating Iba na po yung strike sa atin. Medyo malakas na po yung intensity hambing po sa ulan. Naramdaman na po ba nyo yon? May mga bagyong dumarating sa buhay natin na para bang, God, hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang dalhin ang mga problema ko. Alam nyo po, meron pa pong mas matindi sa bagyo. Ano na po yun? Habagat daw po. Hindi po. Yung tinatawag po natin na, ano po ba yung mas unos? Unos na po yung dumarating sa buhay natin. Dilubyo. Dilubyo na po yung dumarating sa buhay natin. At pagka dilubyo na ang dumating, siyempre, natataranta ka ng sobra nun kasi dilubyo na yun, matindi na hindi mo na talagang kaya. Kaya ano po ang ginagawa ng iba? Yung pong iba,
Akala nila makukuha sa espiritu ng alak. Kaya para makalimutan yung mga dilubyong dumaraan sa buhay nila, humahanap sila ng inuman. Amen po ba? Pero pagdating sa bahay, matapos uminom, natapos po ba yung problema? Nadagdagan pa. Bakit? Pagdating mo sa bahay, inaway mo lahat yung kasambahay mo. Kung ano yung madampot mo, binabalibag mo. Kaya po, sa halip na bagyo lamang, nagkaroon po ng delubyo sa loob ng inyong tahanan. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ng Diyos na buhay. Alam niyo po, sa dati kong buhay, hindi ko po ito napagminilayan. Subalit nang ako ay makarating sa dambanang ito, salamat Ama, dinagdagan niya yung talino na hindi lamang talinong pang kalupaan o pansanlibutan ang ibiniyaya niya sa akin dahil sa pagninilay, unti-unti lumalalim ang ating pananampalataya at ang lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay nabibigyan natin ng kahulugan sa talinong ibinibigay ng dakilang Amang makapangyarihan. Alam niyo po, 3 days ago, hindi po dilubyo, hindi naman kasi ako nagwala bagyo lang po. Nung pong last Thursday, nasa meeting po ako. Wala po ako dito noon absent ako kasi nga po nagkaroon po kami ng mahabang pagpupulong sa paaralan na aking pinaglilingkuran. May sideline pa po kasi ako Hindi naman ako totaling nawala ng trabaho. Ito po ay naikwento ko na, naibahagi ko na sa inyo na talagang napakabait ni God sa akin Kahit po ako'y nag-resign na sa full-time job ko, binigyan pa rin niya ako ng pang-allowance para pamasahe ko pag wala akong masakyan papunta dito. Ang mahal ko po kasi ng pamasahe From Baliwag to Paligi, 150. So kung wala po kaming mga anghel, katulad po nila Tita Bioli, yung dalawa pong Bioli, si Tita Bebot, at yung iba pa pong nasasakyan namin, just imagine nyo po, 300 a day po yung aming pamamasahe. Pero buhay ang Diyos, hindi naman po kami pinababayaan. Sigurado pong may anghel, sila Tita Grace po, ayan. Pag hindi available sila Tita Bioli, meron pong isa. Yan po yung kaparaanan ng Ama upang ipakita niya ang kanyang kahiwagaan. So, ang Panginoon, hindi naman niya ako totaling ginawang kawawa. Binigyan pa din niya ako ng trabaho na hindi naman po ako kailangan pumunta sa eskwelahan araw-araw. Pag lang po may problema sila, tatawagan ako para ipagbigay alam yung problema. Bibigyan ko po ng solusyon yung problema sa pamamagitan ng telepono. Pero pag hindi po kaya ng telepono, saka lang ako nagpupunta dun sa eskwelahan na pinaglilingkuran ko. So yun po yung naging allowance ko everyday. Kaya po sa awat tulong ng ating Panginoon, hindi naman po ako na zero. May biyaya pa rin dumarating sa akin. So nung pong isang araw, nung Thursday nga po, nag-meeting po kami, inabot po ng gabi. Tumawag po yung kapatid ko, sabi sa akin, nasaan daw ba ako? Nandiyan ka pa ba kay Apo Kunching? Sabi ko, wala, nasa meeting ako. Pwede bang pagkatapos pumunta ka dito sa bahay? Sige ka ako, pero baka ako mga 8 o'clock pa bago matapos yung meeting. Niratsada ko po yung meeting, natapos po ako ng 7 o'clock. Pagdating ko po sa bahay, yung po kasing mother ko, 91 years old na. Nung dumating po ako sa bahay, yung mother ko, latag na. Na dating nagsasalita, hindi na po nakakasalita. Na dating kumakain, hindi na po nakakakain. Latag na po talaga. Nung dinamak ko po yung paghinga niya, nandito na po sa tapat ng dibdib. Doon lang po nanggagaling yung paghinga niya. Sabi po ng matatanda, pag daw po yung paghinga, nandito na, ibig daw po sabihin, sandali na lang at mamamaalam na. So, pinagdasal ko po siya na nawa po ka ako, Ama, kung sasalubungin ninyo, wag na po siyang mahirapan kasi kawawa naman. Kasi magpo 4 years na po siyang nakahiga lang Lumiit na po yung mga legs niya Saka talaga pong payat na siya. So ako po, ang hiling ko lang sa Panginoon nung araw na yon, nung Thursday night, sabi ko, God, kung kukuhanin niyo po, wag po muna ngayong time na to, hanggang alas 12 ng gabi, wag po muna. Yun po yung request ko kay God. Bakit po ako nag-request sa Kanya ng ganon? Chinek ko po kung meron siyang maisusuot, kung sakalit babawian ng buhay. I was thinking na meron siyang nakatabi. Yun daw pong gown na isinuot niya nung kinasal pa yung anak ko. Chinek ko po doon sa kapatid ko, sabi niya, naku Bet, hindi na pwede kasi namumula na.
Sa makatuwid, wala pala siyang isusuot kung babawian ang buhay between sa time na yon hanggang alas 12. Bakit po 12 yung binigay kong cut off? Kasi po, pag namatay, hindi naman agad ini-imbalsa mo hindi po ba? Mga 6 hours pa bago imbalsamuhin kasi baka po biglang bumalik yung hininga, paano po kung na-imbalsa mo na, may mga ganong pangyayari. Kaya kung 12, 6 hours, 1, 2, 3, 4, 5, 6, naku kako, pwede, 7 o'clock, bukas na yung palengke, meron na akong mabibilhan ng damit. Kaya ako po hinihiling kay God kasi wala pa po siyang isusuot na damit. So oras pong magliwanag, nagpunta na ako sa palengke. Naghanap na po ako ng isusuot. Kompleto na po. Belo, gown, kompleto na po siya. So, nung pong araw ng Sabado, Sabado, masama na nga po yung kalalagayan niya. Pero may udyok po sa akin na in spite of nakalatag siya, may udyok po sa akin na huwag kang pasubok. Ako ang bahala. Magpunta ka sa dambana at maglingkod ka. Kaya po, nung napansin nyo po, nung Sabado, binanggit ni Apo, kung hindi tapat yung mga alagad ko, sa kabila ng nagganito yung kalalagayan ng ina, bakit sila nandito? So, nagpunta pa rin po ako at naglingkod, kahit na po ganun ang kalalagayan ng nanay ko. Yung pong hindi kumikilala sa Panginoon, ang daming chismis mong maririnig. Amen po ba? Sigurado sasabihin, yung ekang nanay, ganun-ganun timalis pa eka. Pero nung umalis ako, nagbilin ako sa mga kapatid ko. Sabi ko, ano't ano man ang mangyari, punta na kayo doon sa puninarya para kuhanin na siya. At habang siya inaayos, 30 minutes lang naman from Paligi to Baliwag, pupunta na ako diretso sa puninarya. Yun po yung billing ko sa mga kapatid ko. At nung malakas pa po yung mother ko, sabi ko sa kanya, para wag siyang mabalisa at mapanatag yung kaisipan niya, ano't ano man ang mangyari sa'yo, kukuhanin kita. Doon kita pahihimlayin mismo sa bahay ko. Hindi ko po kasi siya makuha Ayan po, meron mga edad dito, si nanay. Siguro po, pag kinuha ka sa tahanan ninyo, kinuha ka ng anak mo, mapapakali ka ba? Hindi. Dahil ang iniisip mo, yung mga iniwan mo dun sa bahay mo. Amen po ba? Makapagdudulot lang sa inyo ng balisa. Kaya ako hindi ko siya makuha. Pag kinuha ko siya, dapat lahat ng kasama niya sa bahay, kukuhanin ko din para mapanatag yung kalooban niya. Siyempre po matanda na, lahat ng mga kasama sa bahay, yun ang laging tinatawag. Kaya pinangako ko sa kanya, pag dumating yung takda, kukuhanin ko, doon ko siya ihimlay sa bahay ko. Yun na po yung billing ko sa kapatid ko kasi baka po kuhanin ni God din, ala ako doon at nandito ako sa dambana. Subalit napakabuti po ng Panginoon, nakalipas ang maghapon, ayun po, humihinga pa, pero hindi na kumakain, hindi na nakakapagsalita. Como gabi na nga din po noon at umuulan, tumawag lang po ako doon sa mga kapatid ko, kinumusta ko, sabi ganun pa rin daw. Pagka umaga, tumawag ulit ako. Ang tawag ko po kasi sa kanya Ima. Sabi ko, kumusta ka ako si Ima? Tapos sabi po nung pinsang ko, Ate Beth, nandito kaming lahat ngayon. So medyo kinabahan ako, ba't doon daw silang lahat ngayon? Naku kako, namatay na yata, kumakabog po yung dibdib ko. Pero sabi po nung tumawag sa akin, good news. Sabi niya gano'n, sabi ko bakit? Nagsalita, humihingi ng pagkain, purihin natin ang ating Panginoon. Hindi po ba? Napakadakila po ng ating Panginoon, humingi na daw po ng pagkain. Sino po ang mag-aakala? Na nakita ko talagang latag na, dinadama ko yung pulso niya dito sa ganito. Dito po kasi nadadama yung pulso Kaya nga po dito po nilalagyan ng dextrose. Naaano ko po na irregular na yung beating ng heart niya. Kaya ako po mismo, kumbinsido na ako na ialay siya sa Panginoon. Anytime na sasalubungin siya, okay lang po sa akin. Subalit, sa pagdulog ko po na ginawa sa Panginoon nung ako'y nagpunta dito, hindi po ako binigo ng Panginoon. Hanggang ngayon po, andoon pa rin po siya. Kaya nga lang po, siyempre, hindi na kasing lakas nung dati. Pero at least po ngayon, kumakain at nagsasalitang muli siya. Ayaw ko pong maniwala Sabi po nung pinsang ko, kung gusto mo eto, kausapin mo. Ala na po talaga Tapos ko, hello Ima, sabi kong gano'n. Ano, kumusta ka? Sabi niya, Beth,
pahina na ako ng pahina. Alam niyo po, kahit po ganun ang sinabi, galak na galak po ang kalooban ko. Alam niyo po, naglululundag ako sa galak. Sabi ko, God, ang bait mo. Mahal na mahal mo talaga ako. Samantalang bago ko umalis nung tanghali na yun binilin ko. In case kako nadalhin sa puninarya, binilin ko na doon sa tabing bahay namin kung saan kukuhanin yung gown na binili ko, yung damit na binili ko. Subalit, totoong-totoo po, ang hangganan ng buhay ay walang nakababatid kundi ang Panginoon lamang. Walang makapagtatakda ng ating kamatayan. Pag gusto ni God na i-prolong yung life mo, meron bang imposible sa kanya, kapatid? Wala, sapagkat Diyos lamang ang talagang nakakabatid kung hanggang saan ang hangganan ng iyong buhay. Si kapatid na Isidora po ang magpapatunay. Tandang-tanda ko po lagi yung mga pagbabahagi niya. Sinabi sa kanya ng mga doktor, you are dying. Sabing ganun sa kanya. Malapit na kumbaga, binigyan siya ng taning, pero ilang taon na po siyang nabubuhay. More than 11 years na po yata, buhat ng madiagnose siya na meron siyang leukemia. Ganyan po kadakila ang ating Panginoon. Kaya wag po nating pangunahan. Ang tao ay tao lamang. Sino silang magtatakda ng buhay? Paano niya nalaman na 3 buwan ka na lang? Paano niya nalaman na 1 buwan ka na lang mabubuhay? Hindi po iyan matatakdaan ng tao, kundi ang Diyos lamang ang siyang makapagtatakda ng lahat. Kaya mga kapatid, ano man ang dumating sa buhay natin, kay ambon, kay ulan, kay bagyo, kay dilubyo, relax lang po tayo. Sapagkat merong Diyos na tutulong sa atin para po yung lahat ng mga kaganapang ito, kahit po ganong kabigat ang mga problemang pagdadaanan natin sa buhay natin, mayroon pong Diyos na tutulong sa atin. Kaya nga po, sabi nga po niya, sa pamamagitan po ng awitin, pakinggan nyo na lang pong mabuti. Favorite ko po ito Pag po ako'y nalulumbay, ito po yung lagi kong kinakanta. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita, saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata, minamahal kita, minamahal kita.
Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Alam niyo po, kung pagninilayan lang po ninyo yung bawat lyrics ng awitin, bakit po tayo mangangamba? Napakaganda po ng kanyang pangako na kailanmay hindi niya tayo iiwan, anuman po ang maganap sa ating buhay. At yung huling-huli po niyang pangako, napakasarap. Yun po yung dapat maging layunin ng bawat isa, ang makarating tayo sa kanyang kaharian. Huwag nating gugulin ang ating kaisipan sa mga makamundong bagay, kung saan tayo kukuha ng pera, kung paano natin makakamtam yung mga bagay sa ating buhay, kundi ano po ang sabi ng Panginoon. Kinikilabutan po talaga ako, sabi niya, sa langit kita'y hihintayin, silid mo'y igagayak man din. Napakasarap po, hindi po ba? Hihintayin tayo sa kaharian ng ating Panginoon, at habang tayo'y nagbabata, na nagsusumikap na makasunod sa kanyang kalooban, unti-unti na po niyang inihahanda ang silid na kapiling natin ng ating Panginoon. Kaya nawa mga kapatid, huwag niyong aksayahin ang bawat sandali ng inyong buhay. May oras pa. Huwag na po ninyong hintayin na dumating yung takda ng inyong buhay na awalang direksyon kung saan kayo patutungo. Kung mayroon man kayong mga pagkukulang sa Panginoon o mga nagdaang araw, buwan, taon sa inyong buhay,
This is the right time, mga kapatid. Magmadali na po tayo upang hindi po mabigo ang ating Panginoon na makapiling natin siya sa silid na iginagayak sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, Tita Beth, sa iyong ipinarinig sa amin na awitin. Sapagkat yung pong lyric nga po na kinanta ng ating kapatid na Beth, kasarap, pumikit, para bang sa lahat ng sandali nakahanda ka na. Pag nilayan mo yung mga lyrics na sinabi niya, hindi po ba? Opo. Mayroon pa po tayong isang magpapahayag sa umagang ito. Tatawagin ko po ang ating Mother of the House, ang ating Tita Marisa. Salamat po, Ama, muli sa oras na ito, na muli mong pinahintulot na kami mga hinirang mo ay magbigay ng kapahayagan ukol sa kabutihan mo sa aming buhay. Kung paano kang tumupad at gumanap sa bawat araw, kapalit ng aming pagsuko, na tuwirang hindi mo kami pinapabayaan kailan paman. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa lahat ng ito. Nawa, patuloy niyo po kaming gabayan at patubayan upang ikay paglingkuran ng buong katapatan sa pamamagitan na inyong kinalugdan ang aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay iyong binigay upang ganap naming matutunan ang iyong mga aral. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Narinig ko po yung pahayag ni kapatid na Beth. Andun po ako sa taas, bigla akong bumaba sapagkat totoo po yun. Nabasa ko po yun sa kanyang Facebook kanina at habang nakikinig po ako sa taas, sabi ko bababa ako at ang ibahagi ko po sa inyo ay angkop. Sadya po isang espiritu ang pinagninilayan ng bawat isa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Lingid po sa inyong kaalaman, nagkaroon po kami ng misyon ng mahal na kaming mga alagad at ang ilang alagad na kasama po sa Sambales po. Ano po, nais ko lang pong bigyan ng tuon ang kaukulang misyon. Masalamat sa Ama sapagkat sabi nga namin ng mahal na Apo, ni sa hinagap ng aming isip ay hindi namin alam na mararating namin yung lugar na yon. Nang dahil po may ginamit na tao, ang aming isang kapatid na si Raquel, na taga Sambales po, na tuwiran po naglayo na makarating ang mahal na Apo doon at ang kapatiran. Salamat po sa Ama at pinahintulutan po niya. Alam niyo po, ito lang sasabihin ko po sa inyo, napakapalad po natin sa dakong ito. Sapagkat ang naabot po namin na lugar na tinunguhan ay sadyang napakalayo po sa kabihasnan. At makita po, mararamdaman po namin sa puso namin na napakaraming kulang para sa kanila. At higit sa lahat, ang naramdaman ko po doon, hindi po nila ganap kilala pa ang Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya salamat po sa ating mahal na Apo Kunching na sa kabila ng kasungitan ng panahon na sabi nga may bagyo, subalit hindi pa rin po sumuko sa atas ng ating Panginoon para marating po yung lugar. Habang kami naglalakbay, bago ko po ito umpisahan, nais ko lang po munang batiin si Mile. Birthday po niya ngayon, isang alagad po, si kapatid na Mile. At yung isang taga-subaybay po, lahat ng taga-subaybay po sa internet na humihingi po ng pagbati na hindi na po nakikita ang kanyang mama Apo, si kapatid na Raquel din po. Mga kapatid, ito po ay isang kaukulan na habang nagbabahagi si Mami Beth, kaukulan doon sa mga bagyo na dumaratal sa ating buhay. Yung pag-ulan, tungkol lang sa pag-ulan, yung mga ambon na tinatawag. Siguro naman po naunawaan niyo po yun. Dapat po, hindi ko po ito tinuturo sa inyo dahil kami ay isang alagad, hindi po. Nais lang po namin ipadama, kaya pinahayag po namin sa inyo yung mga ganong mga bagay na minsan hindi nabibigyan ng pansin ng tao. Isang kaparaanan po yun ng pag-aaral para lalo po tayong lumalim sa karunungan ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At pinasasalamatan, kinakongratulate ko rin po ang lahat ng mga driver na kasama po namin sa misyon. Ang huhusay, alam ko po, lalo na si Boss Jeff, na kahagahapon po, alam ko po, nasubo po siya at ang laman ng isip niya ay magdasal sa Panginoon sapagkat nabaybay po niya yung baha na aming tinahak. Buhay po ba ang Diyos? At si Abby Hill, anak, maraming salamat at yung mga driver pa po na talaga pong, breathless po talaga ang aming dinaanan. Sa katotohanan lang po, doon po ako nagkaroon ng pagninilay. Bukod po doon sa aming misyon na tinunguhan, na nasilayan ko po ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao roon,
na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, alam niyo po, sadyang hindi kayang liripin kung paano pong tumupad at gumanap ang Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, sapagkat nakita po ng ating Panginoon sa kanyang katauhan ang mga tao doon na hindi makaabot sa kaukulang nasa ng Diyos, ang ating mahal na Apo Kunching, naka-civilian din po. Nakaputi lang po siya, hindi po siya nagsutana, upang maiangkop sa kalalagayan ng mga tao doon at maiulat sa kanila kung gaano kababa ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Yun ay hindi po nababatid ng mga taong nagsusuri. Subalit, salamat sa Ama na sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, talaga pong yung pag-apuhap, alam niyo po, sabi ko nga po, talaga pong mahirap unawain na baka sabihin ng tao, pumunta lang sila doon para manlibak. Hindi po. Talaga pong, sabi ko po sa inyo, kulog po yung lugar, kahit open siya ng konti dahil na mahangin, sabagkat puro ulan lang, ulan. Sabi ko po, salamat sa Ama at iningatan niya po yung aming mga sinusitis, iningatan niyo po yung aming mga allergy. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nakakahabag po sila na sa kalooban ng ating Panginoon, ang gusto ng ating Panginoon, sa katauhan natin mahal na Apo Kunching, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay balikan yung lugar na yon. Sapagkat doon po namin nakita yung kaukulang hungkag ng buhay, na sa palagay nila relaxing ang buhay nila, sapagkat ang alam lang nila ay gumawa, umanganak, at ganun lang yung buhay nila. Wala po silang mataas na pangarap na kagaya ng tayong mga tao. Kaya talaga doon pa lang kami mga alagad ay nagkaroon ng malalim na pagninilay na kami ay maituturing po namin, nakasama namin ang mahal na Apo, tayong lahat na naririnig natin ang salita ng Diyos, number 1 po tayong napakapalad. Buhay po ba ang Diyos? At habang nagbabaybay po kami, sapagkat sa amin po nakasakay ang mahal na Apo, talaga pong ang lahat ng bagay ay aming pinagnilayan. Una, sa kalsada lang po, nasabi nga ni Mami Beth, yung ulan ay binigyan niya ng kaukulang kapahayagan na bahagi ng Diyos sa kanya. Alam niyo po, habang naglalakbay kami, talaga pong nang unang panahon, yung mga lugar na yun is bundok pa, amen po ba yun? Na walang pinagkaiba, nagkaroon ako ng malalim na pagninilay, na kung ang mga bundok na ito ay nagawa ng paraan para mapatag at mabigyan siya ng daan para makahantong sa ibang lugar, ano pa kaya ang katawan natin? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, magnilay po kayo. At ito na po yung tamang daan na hindi ko sinasabi sa inyong dumito kayo. Subalit, sa pagtanggap po natin sa bawat aral ng ating Panginoon, hambing din po tayo sa mga bundok na hindi papatag. Na wala tayong daan kung paano natin makikilala ang Diyos. Subalit ngayon po, nang dahil may isang Apo Kunching na ginamit at tuwirang naglalayo na ihayag ang salita ng Panginoon, tayo po ay nagkaroon ng kapanatagan, patag na lugar para mabigyan ng daan na mapasok ang ating puso, mapasok ang ating isip, mapasok ang buong nating katauhan upang makilala natin ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon po sa mga baha na aming dinaanan, wala pong kamalayan. Alam niyo po, kasama ko po ang mahal na Apo. Sabi ko nga po sa inyo, nakabantay kami lagi. Kahit hindi po siya nagsasalita, nakita ko po ang pagkampay ng kanyang mga kamay, kung paano po niyang binibindisyonan ang bawat daan. Na talagang, alam niyo po ang pagbagsak po ng tubig mula doon sa bundok. Nakita niyo po, nadaanan niyo po putik na po ang nilalabas niya, na malalim po siya. Ang inaalala po namin ay si Jeff. Buhay po ba, Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat alam ko po, gayon lang po siya naka-encounter ng ganung pagtahak na siya ang magdadrive. Yung pasigsag po na yun sa may Subic at sa may Olonga, sa may Pampanga, talaga pong malalim yung baha. At si Abihil po, pinagmamasdan ko po si Abihil at nakita ko rin po, ito po hindi ko pinatotoo para magmagaling po sa inyo. Yun po ay isang kaparaanan din ng pagninilay. Kung paano po silang ginagabayan ng Diyos sa kanilang pagmamaneho. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Talaga pong nakita ko po yung kaukulan na kung paano ang mga lingkod ng Diyos nang dahil kasama ang ating mahal na Apo Kunching, wala silang takot na suungin ang baha, ang lalim ng tubig na dadaanan, at syempre po, wala po silang alam sa sasakyan ng mahal na Apo. Sa amin po sinasakyan, ang kamay po ng mahal na Apo ay kinakampay po niya upang hawiin po ang aming dinaraanan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya salamat po sa Ama, talaga pong
doon po pinakita ng ating Panginoon, sabi nga ni Mami Beth, panahon na para tayong lahat ay magbalik loob sa ating Diyos. Ang mga kaganapan po ngayon na nagaganap po sa ating mundo ay kaganapan upang ipasilay ng Diyos na sadyang walang makakapantay sa kanyang kapangyarihan. Amen po ba yun? At ang makapaghihilom lang sa lahat ng ito ay ang pagbabalik loob natin sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita na tinura inano po sa aking kaisipan na kung paano ang kalsada na yan, kapag labis ang gagawin mo, na walang pinagkaiba din sa ating katawan, mayroon tayong mararamdaman. Amen po ba yun? Kagaya po sa mga kalsada, nang dahil itinatapon lang ang basura sa kung saan, nagkakaroon ng bara, natatakpan ng kung ano-anong tinatayo, yung mga daanan ng tubig ay hindi na makaganon din po sa katawan natin. Kapag ang ating kasalanan ay wala na madaanan para itapon natin, malulugmok na po tayo sa impyerno. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, napakarami po na pinupupurihan ko po ang Panginoon sapagkat sabi ko nga sa mahal na apo, sa unang buhay, na sa hinagap ng aming isip ay hindi namin ito na pagninilayan. Kundi naroon na yung takot na paghampas ng alon, natatakot ka na baka pumasok sa tahanan mo. Paglabas ng mga baha, natatakot ka na baka abutan ka. At wala kang ibang iisipin kundi maghanap ng pagkain para makaipon ka ng pagkain. Ngayon po hindi. Ngayon po pala, kapag kilala mo ang Diyos, hindi mo na iisipin yung kakainin ng katawan mo, kundi sa oras na tumataha ka sa gayon. Sabi nga ni Mami Beth, yung mga problema, yung mga pagsubok na iba't ibang uri ng pagsubok natin pinagdaraanan, pagdalisay na kaparaanan na pahintulot ng ating Panginoon, ay isa lang ang dapat nating tawagin, ang ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? At mga kapatid, doon ko po nakita, sa araw ito, sabi ko nga po sa inyo, sadyang ipinakikita ng Panginoon ang bawat kaganapan upang tuwiran kami lalong sumuko sa Kanya. Amen po ba yun? Sapagkat ang pagsuko sa ating Panginoon ay hindi maaaring gawin lang ng isang linggo, hindi maaaring gawin lang ng isang buwan, hindi rin maaaring gawin lang ng isang linggo, ng isang taon, o dili kaya kailangan ang pagsuko sa Panginoon ay tuloy-tuloy mong ginagawa na buong puso't kaluluwa upang hindi ka mahirapan. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po nakita, sabi ko nga po sa inyo, na pagdaanan po namin sa aking pagdinila at sa pag-uusap, sabi ko sa mahal na apo, sino ba ang hindi nagmamahal sa kanyang anak? Lahat ng magulang nagmamahal sa kanyang anak. Amen po ba yun? Lahat ng magulang ay nagmamahal din sa mga kaibigan, lahat ng mahal na sa kanila'y mahal. Subalit ng dahil po, minsan ay dumarating yung kaukulan na pwedeng gamitin din ng Panginoon kung sino man na nais sa'yo, ang anak mo o Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At napag-usapan nga po namin at nasambit ko sa mahal na apo, ando nag-open po kami na yung tungkol sa pagsuko sa ating Panginoon ay sadya pong hindi basta-basta na wala po kayong kamalayan. Ito po ay beyond the screen na aming naggagampanan na isa sa aking ipapahayag po sa inyo na sabi ko nga po sa inyo, isang uri ng pagmamahal na ibinigay ko sa aking anak na ngayon ay hindi ko na kayang gawin sa kanya sapagkat malayo po siya. Ano po? May panahon po kasi noon na tinuturuan po mag-drive ni kapatid na Pearl ang aking anak. At nang siya po ay nagdra-drive, dala-dala po yung van namin na maliit. Noon po, alagad na po ako noon eh. Subalit hindi nga ganun kalalim ang pananalig ko sa Panginoon sapagkat lagi ako may takot na baka may mangyari. Isipin niyo po, nakasakay po ako sa Innova, nakasakay ang aking anak sa van na maliit para sundan po namin. Diyan sa simbahan ng Inukay, diyan kami dumaan, nakita ko po ang anak ko na napakabilis po ng kanyang pagdra-drive. Isipin niyo po na nung araw po na yon ay hindi pinaisip sa akin ng Panginoon na ako nakasakay sa Innova. Bumaba pa ako Innova, hinabol ko ang anak ko hanggang dyan sa may Berian, dito sa may eskwelahan, sa may Mangga, hinabol ko po ang anak ko dahil hindi ko nakikita nagpa-plaster siya, baka siya mabangga. Alam niyo po, nagtatawanan kami sapagkat yun po ay isang patotoo kung gaano kamahal ang aking anak. Amen po ba yun? Dahil ayaw ko po na may mangyari sa kanya. Kaya dahil hindi wala sa isip ko na ako'y nakasakit sa sakyan, hindi namin siya hinabol ng sasakyan, kundi ako'y tumakbo ng tumakbo habang maabutan ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po. Hanggang sabi ni kapatid na Pearl, sira ka talaga. Nakasakay tayo, tapos tumakbo ka? Kaya nawala na po sa isip ko yun. Yun po ay isa lang patotoo ko sa inyo kung gaano kamahal ang aking anak. At dumating din po yung punto na nalaman ko nga po, nag-collapse po siya sa ospital. 50-60 ang kanyang BP. Subalit tiimbagang na ang sumisilid sa isip ko'y pinatunayan na ng Panginoon na lahat ng bagay ay pahiram. Wala ka pwedeng ariin na sa'yo.
Kaya lahat po yun ay naisuko sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Bakit po ito ang binahagi ko po sa inyo? Ganyan po pala ang pagtahak sa buhay dito sa mundo. Na kapag tinanggap mo ang Diyos sa puso mo, wala kang reserve na ititira sa sarili mo para makatupad ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat pinapupurihan po namin ang Ama na may isang apaching na nag-ulat ng tamang ulat upang kaming lahat ng mga alagad, mga kaps, ay maliwanagan at mabigyan namin ng tuon ang kaukulang paglilingkod sa Diyos na totoo. Amen po ba yun? Na hindi gaya-gaya lang, na hindi paligsahan, na hindi ganito, kundi sa aming puso po kami mga alagad, mga kaps, at lahat po ng naglilingkod ng matapat sa Diyos, sa pamagitan po ng mahal na Apo, ay naiuulat po ang tamang alituntunin ng Diyos para po kami makatupad sa tama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya mga kapatid, ito lang po iwanan ko po sa inyo. Sa bawat araw na pinahihiwatig ng Panginoon na tayo mabuhay, ang aking lang po naramdaman, kailangan lang po talaga palang ikaw ay maging tapat lang sa Diyos at gumawa ka ng mabuti para sa Diyos dahil mararamdaman din ng Panginoon na ang iyong pagtupad ay walang paimbabaw. Amen po ba yun? Kaya ang ibabalik din sa iyo ng Panginoon ay yung ikaw ay masyasyahan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya hindi mo na kailangan utusan pa ang Diyos na ito. Kagaya po nung sinambit ni Mami Beth, ang kanyang ina. Alam niyo po, nung andito siya nung Sabado, Mami Beth, ang kinin po natin, hihintayin po ang mahal na Apo ni nanay mo. Nung araw po na yon. Subalit wala po binabahagi na tuluyan na. Nung tinext po, sabi ko, i-text mo ako ha kung ano po yung kaganapan. Ibinalita ko po sa mahal na Apo po yun. Nung ano, tuwang-tuwa po ang mahal na Apo sapagkat hindi daw po niya, hinagot na nalaman daw po niya, napakarelax na sinabi niya kay Mami Beth na, yun nga, walang pagkakataon. Subalit wala pong umudlot sa puso niya na nung araw na yun ay babawian. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, napakabuti ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, sa dakong ito, wala po yung mga bago at yung mga wala pang kamalayan. Wala po kayong kamalayan kung paano ating mahal na Apo Kunching ay ginagamit ng ating Panginoon na nakikita nyo lang po siya, nakagaya po nating tao. Natural po yun, tao, ano po. Subalit yung pagpasok po, yung paggamit ng Panginoon sa Kanya, kapag dinamdam niyo po sa puso nyo, ninamdam niyo po sa buo nyo pagkatao, iba na po ang mararamdaman ninyo. At yun po ang pinakamasarap damhin sapagkat sa panahon po ngayon, hindi na po na kung saan-saan pa magtatanong. Magtatanong sa manghuhula, magtatanong sa ganito, magtatanong sa kung saan-saan. May isang Apo Kunching po na totoong ginagamit ang ating Panginoon upang anuman ang ating kailangan, dumulog po lang po tayo ng tapat sa ating Panginoon, sasagutin po kayo ng banal na Espiritu sa kanyang katauhan, at tuwirang mararamdaman niyo po ang katotohanan na nasa na alituntunin ng ating Panginoon upang tayong lahat ay makatupad kung paano po niyang binibigyan ng daan upang tayo makasadsad sa kabutihan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, mahambing po tayo doon sa pananalig at pagtitiwala ng bawat isa na kung paano ang ating Panginoon ay may ginagawang kaparaanan at ibinaba ang tunay na daan sa pangalan ni Kristo sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na ginagamit ng ating Panginoon. Huwag na po tayong humiwalay na mawala doon sa tamang daan na tinutunto ng ating Panginoon. Sapagkat nananalig po ako na sa ating pagtahak, ang pagkampay ng kamay ng ating Panginoon ay lagi niya ibinibigay upang hawiin ang daan at tayo'y makapunta sa ating paroroonan. Gaya po ng ginampan nating mahal na Apo Kunching, hindi po niya yun alam. Subalit nakita ko po yun kung paano niya ikinampay ang kanyang mga kamay sa aming daraanan, mabahamat, mabatuman, kami nakasadsad sa aming mga tahanan. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagpahayag ng kahiwagaan ng Panginoon. Magsitayo po tayong lahat at manalangin po tayo.